Tol. Andiyan na ba? Naku, salamat. Buti andito ka na. Oh. Nasaan na yung sinasabi mong abogado? Eh, ang sabi niya sa akin, nandito na siya eh. Teka, asan na ba yun? O, ayan ha. Okay na kayo ha. Maiwan ko na kayo dyan. Excuse me. Open the door. Oh, ito na pala siya eh. Eman! Hello. Ikaw. Ikaw ang abogado namin? Well, of course, yes. I am the representative of Nanay Pining. And that's for free. That's what you call pro bono. Oo, teka. Abogado ka? Akala ko call center agent ka. Julian, nakausap ko na yung kliyente ko and willing siya makipag-negotiate sa amount. So, pwede niyong pag-usapan ng lawyer mo pagdating niya. Ehem. Dalawang ehem. Excuse me. From now on, you cannot talk directly to my client. I will represent Nanay Pining. Nice to meet you too. And I just want you to know, we will not pay damage to your client. Okay? Kumpanyero, alam mo naman siguro na physical injuries committed to a person with disability ay may punishment na 6 to 12 years in prison. Malit na bagay na yung 50,000 na hinihingi namin. Yun ay kung makakarating tayo sa korte. Alam mo ba na according to the Philippines jurisprudence, bago dumating ang isang kaso sa korte, dadaan muna siya sa isang mediation court. At sa mediation court, alam mo ba na wala nang kasamang abogado doon? Hindi mo na masusulsulan ang iyong client. At maaari siyang pumayag sa aming kagustuhang halaga. Grabe ka, tol! Ang galing mo! Siyempre! Ano? Gotcha, my friend! Wow! Teka nga muna, Eman. Ba't ka ba nagpapanggap na abogado? Actually, abogado talaga ako. At talaga? Wala lang ako lisensya. Kaya nga hindi ka abogado. Abogado nga ako. Nagkaroon lang ako ng kaso, kaya hindi ako nakakuha ng lisensya. Anong kaso? Impersonating a lawyer. Kaya nga, hindi ka nga talagang lawyer. Excuse me, I'm a law student. Actually, graduating na ako nung time na yon. Nakasuhan yung kaibigan ko at wala siyang abogadong makita. Kaya tinulungan ko siya. Kaya wala pa akong lisensya, nagpanggap ako na abogado niya para matulungan ko siya. So parang nangyayari ngayon. Definitely hindi. Kasi magkaiba kayo. Ikaw ay Julian, tapos siya ay Julius. Ganun. Edward, kausapin mo muna to. Eh, attorney, ano ba talagang plano mo? Huwag mo nang tawagin attorney. Alam nyo, tama na to. Okay na. Eman, salamat. Umuwi ka na siguro. Relax ka lang, Julian, okay? Alam mo, ang ganitong kaso ay hindi naman basta-basta nakakarating sa korte. Okay? Gusto lang kitang tulungan makipag-negotiate. Hanggang hindi pa sila nag-file ng kaso. Ngayon, kapag dumating yung point na makakarating na kayo sa korte, edi kumuha ka na ng totoong lawyer, di ba? Pinapatawag na po kayo ng complainant at ng abogado niya. Sige. Mas mabuti pa mag-usap-usap kayo ng mga abogado nyo para hindi na ito umabot sa korte. Nakapag-usap na kami ng kliyente ko and he's willing to accept 30,000 in damages. Your Honor, the Philippines jurisprudence clearly indicate that my client, the dependent, is not liable to that amount. Yes! And take note, in the case of Jose Labayen
and John Cruz, the defendant only paid the amount of 5,000 pesos in damage. Beside, walang statement ng witnesses ang pinapakita sa plaintiff. Marami kaming nakausap na witness. Objection, hearsay. Sustain! Ay, naku, hindi pala ako pwede. Sorry. Pwede ko silang hinga na affidavit kung yun ang gusto mo. Objection, lack of foundation. Kulang sa foundation, yung affidavit? Hindi. Kulang sa foundation yung makeup mo. Kumpanyera, baka nakakalimutan mo na, mahirap mag-imbita ng witnesses sa isang korte. Ayon sa history of the Philippine jurisprudence, ang huling offer namin sa inyo, 3,000 pesos. Take it or leave it. Pwede lang yun, attorney. Shut up!